Sa pagkakataong iyon, isang batang babae ang lumipad patungo sa kanya. Ito ang banal na tanda ng panunuya ni Hailey. Tinanong niya kung okay lang si Hugo. Si Hugo mismo ay labis na nagulat na lahat sila ay lumipad sa kanya. Sinabi ni Hailey na tinawagan niya ang lahat ng makakaya niya sa sandaling marinig niya ang tungkol sa malakas na atraksyon. Lahat sila ay sumang-ayon na tumulong dahil walang gustong magpakita rin sa kanilang teritoryo ang gayong halimaw. Binuhat niya si Hugo at ipinatong ang braso nito sa balikat niya. Stephen, Yang Wei, at si Haiji ay nagpasya na maglaan ng oras at tapusin ang halimaw sa isang hit. Lahat sila ay nagsimulang gumamit ng kanilang mga kakayahan. Sigaw ni Stephen na nagustuhan niya ang plano. At sinabi na dapat nilang ipakita ang kanilang buong lakas. Sa makatuwid, sa parehong oras, hindi mabilang na mga espadang itim ang nagkalat, at pati na rin itim na kidlat bolts ang lumipad sa pelaka. Ibinuko ng pelaka ang kanyang bibig at sinimulan lamang na higupin ang lahat ng mga atake. Laking gulat ni Hugo at Hailey. Napatikip ng bibig ang pelaka. Nagulat ang mga banal dahil nilamon lang ng palakang ito ang kanilang lakas. Kaya naghihilom din ito ng mga sugat nito. Ang pelaka ay mukhang napaka-intimidate, isinasaalang-alang ang mga kakayahan nito. Sumigaw si Stevens kay Haji upang ilagay ang kanyang harang. Siya naman ay sumisigaw na alam na niya gamit ang Magic Curtain skill. Sinimulan niyang pigilan ang mga atake ng pelaka, ngunit malakas ang pelaka. Naglalabas ito ng parami ng paraming atake sa direksyon nila. Gusto niyang talunin sila kaya lahat ng mga sangay na kumalat sa lungsod ay inilunsad din sa kanila. Dumudugo na ang bibig ni Haji sa lakas ng mga suntok, at sinabi niya na ang hadlang ay hindi magtatagal. Biglang may gumamit ng kanilang kakayahan. Ang Golden Rule Vine, ang pelaka, ay napaliligiran ng buo ng gintong baging. Ang babaeng ito na sumagip sa kanila, tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa. Sila ay mga banal, at hindi nila dapat hayaan na malito sila nito. Si Jack L. Lawrence, ang banal na tanda ng Libra, nagtanong si Hugo kay Hailey kung tinawag niya siya. Sagot niya na tinawagan niya lang silang tatlo. Ang pelaka ay mukhang labis na hindi nasisiyahan. Sinabihan ni Jack L. ang banal na tanda ni Gemini na ay teleport ito. Akitin siya sa isang lugar. Ipinaliwanag na naubos na ang kanilang kapangyarihan kaya halos mahihirapan na silang manalo. Kung hindi, mawawalan sila ng kapangyarihan tulad ng nangyari sa Sagittarius. Sinabi niya na ipadala siya kahit saan, kahit sa malalim na karagatan, kahit sa umiikot na magma. Sabi ni Haji, lilito na naman siya maya-maya. Sumagot si Jassel na hindi na mahalaga dahil kailangan na nila itong alisin dito at ngayon ay napasigaw si Hugo sa sakit na imposibleng gawin ito dahil hinihigop ng enticer ang mga kaluluwa ng mga tao. At ang mga iniligtas nila ay mga shell lamang. Kailangan nilang tapusin ang halimaw at makuha ang mga kaluluwa. Maaaring mayroon ding mga tao na ang mga katawan ay hindi pa nila nahahanap. Kaya inalok ni Hugo ang kanyang tulong. Ang pagsasabi na kaya niyang labanan ang mga baging ni Jassel ay nagsisimula ng masira, at ang kanyang lakas ay nauubusan na. Sigaw niya na wala na silang oras. Kailangan nilang i-teleport ang halimaw ng mas mabilis. Sinimulan ni Haji na gamitin ang kasanayan sa teleport. Sinigawan sila ni Hugo na huwag gawin ito, ngunit nagpasya silang huwag tumigil. Kaya naging matagumpay ang teleport. Nagfa-fast forward kami makalipas ang ilang araw. At ang pagsasalaysay ay lumilitaw na mula sa pananaw ni Song Yi. Bawat isa ay pinipintasan lang ang ama ni Song Yi nung araw na yon. Habang pinupuri ang mga santo na nagpadala ng mga enticer sa walang nakakaalam kung saan. Binuksan ng TV ang balita na nagsasabing may bagong impormasyon tungkol sa ambon ng dugo. Kaninang umaga, pinigilan ng mga banal ang enticer na nagngangalit sa paliparan. Maraming tao ang namatay bago dumating ang mga banal. Hawak ang mikropono sa kanyang mga kamay, sinabi ni Jack L na tungkulin nila iyon at ikinalulungkot lamang niya na hindi nila mapigilan ang pagkamatay ng mga tao. Sinabi ng mga reporter sa parehong oras, ang publiko ay nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa banal na tanda ng Sagittarius, ang tagapagtanggol ng Korea. Gustong malaman ng mga tao, paano kung mas maraming tao ang namatay dahil sa mahinang pagtugon sa mga aksyon sa enticer, na itinuro ang mikropono sa isa sa mga nakasaksi? Sinabi niya na narinig niya na ang Sagittarius ay nawala, na nabigong protektahan maging ang kanyang pamilya. At sa palagay niya ay masyadong hindi mapagkakatiwalaan si Hugo at hindi niya maintindihan kung paano siya mapagkakatiwalaan ng mga tao. Si Hugo Otis ay dumalo sa isang pinagsamang libing ng mga biktima pagkatapos ng pampublikong paghingi ng tawad.
Ngunit sa panahon ng libing, nahaharap siya sa isang galit na tugon ng publiko. Ang mga tao sa libing ay sinisigawan siya dahil pinagkakatiwalaan nila siya sa kanilang buhay, at hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa hanggang sa nagpakita ang ibang mga santo. May sumisigaw na namatay ang pamilya nila dahil sa kanya. May humiling na ibalik ang lahat ng patay. Sinabi ni Stephen na hindi na niya ito mapapanood at pinatay ang TV. Tinanong ni Yang Wei kung bakit niya ito pinatay. Sinabi ni Stephen na hindi ito kailangan. Ang banal na tanda ng Aquarius ay sumasang-ayon din sa kanya. Ayon kay Yang Wei, sinabing ito ay kapes-palad, ngunit ang isang tao ay kailangang managot sa mga pagkamatay. Biglang may tumawag sa kanya, na nagsasabi na iniisip niya ang mga tao sa unang pagkakataon. Ang tanda ni Taurus ay nagsabi na si Hugo ay ganap na walang silbi. Wala man lang siyang sovereign relics. Sa palagay niya dapat ay tinawag niya ang bawat isa sa kanya bago ang laban. Ang banal na senyales ng Cancer ay nagsabi na si Ivan ay mali dahil ngayon ay dobleng walang magawa si Hugo dahil ang kanyang kapangyarihan ay kinuha ng isang halimaw. Ang masasamang salita na ito ay nagpagalit kay Stephen. Kaya't tumayo siya at umalis doon, buong lakas niyang sinara ang pinto. Naiinis daw siya. Ang banal na tanda ng Aquarius ay nagtatanong kung ano ang iniisip niya kung magiging okay si Hugo. Sagot ni Stephen, aabangan natin. At hindi kaya siya nagseselos dahil kay Haiwo? Sagot niya na hindi niya gusto si Chai pero hindi yun ang gusto niyang kahihinatnan. Napabuntong hininga silang dalawa, at sinabi ni Stephen na ikinalulungkot niya ang para sa mga bata. Dinala kami sa nakakapasong ospital kung saan siya pumasok. At may isang grupo ng mga tao na nagkukumpulan muli. Hinihiling ng mga reporter ang kanyang opinyon at kung kailan gaganapin ang libing para sa kanyang mga miyembro ng pamilya. Lahat ng mga tao ay nagsasabi na ang pag-redirect ng mga sugatan sa ospital ay isang palabas lamang. Ang obispo ng Sagittarius ay nagsabi na si Hugo ay gumawa na ng lahat ng uri ng mga komento sa isa pang komperensya. At ngayon kailangan niyang bisitahin ang mga may sakit, kaya dapat silang lahat ay huminahon. Tinatanong ni Hugo kung ano ang nangyari kay Yewen. Sinabi ni Aaron na natagpuan ang kanyang bangkay at inilipat sa ospital. Tila iniluwa ng halimaw ang lahat ng katawan bago ang laban. Malamang na nangyari ito dahil nanalo si Bishop Jaewon dahil nakikipaglaban sa kanyang tiyan. Hiniling niya sa akin na pasalamatan si Hailey para sa kanyang kabutihang loob at pagkakataon na gamitin ang ospital. Nagpa siya si Ine na sumigaw na hindi niya dapat tanggapin ang lahat ng responsibilidad dahil nawalan siya ng pamilya sa labanang iyon. Kaya dapat niyang sabihin ang buong katotohanan na maliligtas ang mga tao kung papatayin ang halimaw. Sinabi ni Hugo na ang pagsasabi sa mga pamilya ng biktima na ito ay isang kakilakilabot na bagay na dapat gawin. Dahil ito ay magbibigay sa kanila ng maling pag-asa na maaaring hindi mangyayari. Nawalan daw siya ng kalahati ng lakas. At dahil hindi siya kayang harapin ng iba, inilipat na lang siya sa hindi kilalang lugar. Kaya walang sinuman sa mga santo ang gustong ipagsapalaran ang kanilang lakas. Para sa mga kaluluwang iyon, sumigaw ka na galit sila sa kanya. Ngayon, sinabi ni Hugo na kasalanan niya ang lahat. Naniniwala siya na hindi niya nagawang protektahan ang mga ito dahil sa kawalan ng lakas. At hindi tinupad ang pangako niya kay Gan. Pagkatapos ay idinagdag niya na kahit na ang sitwasyon ay hindi kanais-nais, ito ay kanyang pasanin upang pasanin. At pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Yaron sa kanyang pag-aalala. Pumunta si Hugo para tingnan sina Hai at Song. Biglang may naglagay ng kamay sa balikat ni Aaron. Ang vice head ang nagsabi kung bakit niya ini-redirect ang lahat ng nasugatan sa ospital. Ito ay dahil naniniwala siya na balang araw ay matutulungan nila sila. Si Hugo ay hindi sumusuko dahil kung tatanggihan niya ang mga ito. Pagkatapos ay ibibigay din niya ang kanyang asawa at ang obispo. Nakatayo si Hugo sa harap ng pinto ng kwarto ni Ji, halos mabuksan ang pinto nang marinig ang boses ni Song na nagsasabi. Pasensya na kung hindi ko napigilan ang gutom. Kung kanina lang kami umalis. Ikaw at si Mr. Ye, ayos lang sana ang isa. Daig sana ng papa niya ang nang-engganyo. Magiging ligtas ang bawat isa. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko ta, patawarin mo ako. Nang marinig ni Hugo ang mga salitang ito ay nagsimulang manginig at umiyak. Balik tayo kay Gan at ang squad kung saan si Hugo mismo ang nagkwento nito at nagsabi na dapat siyang pumunta sa anak. Sabihin na hindi niya kasalanan. Pero hindi niya maipakita ang muka sa ganoong estado. Dahil sisisihin niya rin ang sarili niya. Iniisip ni Gan na hindi na niya dapat tinanong.
Sinabi ni Hugo na kailangan niyang sabihin sa kanya ng maaga o huli. Ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya ng baril. Matigas na sinabi ni Hugo na natagpuan na ang hamog at kailangang patayin upang tapusin niya ito anuman ang mangyari. Ang pelaka na ito ay naniniwala na ang natitirang puwersa ng Sagittarius ay pupunta sa kanya ng kanilang sariling malayang kalooban. Kahit nakasama ang ahas na Diyos, sinabi niyang kakainin niya ang buong lungsod. Ang elite squad ni Hugo ay nagpatuloy sa pakikitungo sa mga halimaw. Sinigawan sila ni Hugo na hulihin at sunugin ang bawat isa sa mga ibon na parang enticer. Dahil baka makagambala sila sa kanila sa hinaharap kapag biglang lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga nasasakupan at humingi ng maiinom. Habang siya ay nagtatrabaho, natuwa si Hugo at nagpasalamat sa kanya. Habang umiinom siya ng inumin, lumapit sa kanya ang isa pang paksa at binigyan siya ng candy. Medyo nahiya si Hugo at nagpasalamat din. Nilapitan siya ng ibang subject na nagbigay sa kanya ng maraming sweets. Tuwang-tuwa si Hugo tungkol dito. Sabi ni Hugo, "Anong problema mo? Dahil ba sa kwento ko sa'yo?" Nagsimula silang lahat na magdahilan na gusto lang nilang magbahagi ng mga matatamis. Pagkatapos ay sinabi ni Hugo na kailangan nilang palawakin ang radius ng lugar. Nag-explore sila at nag-explore. Naantig ang ulo sa gayong mga regalo at kinainigang ang lahat ng kanyang matamis isang-isa at sinabihan siyang kumain habang inaalagaan. Si Lai Gang ay nakantak ng telepathy. Nakilala niya ang boses. Si Lily pala. Kakausap lang daw niya kay Song at tinanong kung may oras si Gang para makinig sa kanya. Tinanong siya ni Gan kung ano ang nalaman niya tungkol sa kanya at kung nasaan siya ngayon. Sa oras na ito, si Song ay nasa silid-aklatan at natutuwa na siya ay nakarating doon. Sinabi ni Dream na nais niyang makahanap ng isang kasanayan sa silid-aklatan na maaring magamit upang ipatawag ang isang nilalang mula sa ibang mundo, ang tawag ng mga kaluluwa. Kahit na sinabi ni Song na aalis na siya, ngunit bahagi pa rin siya ng sangay ng Gemini, kaya't makukuha niya ang kasanayang ito at ang tawag sa kaluluwa mismo ay isang kasanayan na maaaring magamit upang ipatawag ang isang nilalang mula sa ibang mundo patungo sa ating mundo. Dahil si Song ay naniniwala siya na kaya niyang ipatawag ang kaluluwa ng mga tao. Kung tutuusin, gusto niyang gawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan, dahil ang kanyang ina at si Yeon ay nasa koma at pinagkaaitan ng kanilang mga kaluluwa dahil pinoprotektahan nila si Song. Nais din niyang ibalik ang lahat ng mga taong nasugatan noong araw na yon. Nagtaka si Lily Queen kung bakit siya nagpunta sa library. Gayunpaman, hinayaan niya itong pumasok doon. Tuwang-tuwa si Song at nagpasalamat. Sabi ni Lily, "Sigurado akong hindi ito naging madali para sa kanya na ibahagi ang lahat." Kaya nagpasalamat siya, at huwag sobra-sobra. Nang makapasok sa silid-aklatan, alam ni Song na hindi niya dapat palalampasin ang pagkakataong napakahirap para sa kanya. Kinuha ang isa sa mga libro. Tinanong siya kung gusto niyang bilhin ang librong kinuha niya, ngunit wala siyang sapat na puntos sa pag-aalok ng sangay. Kaya sinabi niyang gusto niyang ibigay ang bracelet sa branching, itinapon ang bracelet na ito sa isang maliit na portal, nagdagdag ng 30,000 puntos sa kanyang balanse. Ngayon ay nakabili na siya ng librong ito. Ang kaalaman sa loob ng libro ay lumalabas. Nagulat si Dream, at ang kaalaman ay bumubuhos mula sa aklat. Kaya't nagpasya siyang huwag mag-aksaya ng oras at hinanap ang 1.5,000 pahina kung saan matatagpuan ang spell na kailangan niya. May nakatayo sa labas ng pinto, nakikitik-tik kay Song. Sabay agaw ng libro sa kanya ng spell sabay sabing, "Sinusubukan mong basahin ang isang bagay na napakahirap." Nagalit si Song at agad siyang nakilala. At si Yoon Shiwoo yun. Mukhang galit na galit siya at hindi ka daw nagpakita ng ilong kapag nagkaproblema ang branch natin. At ngayon nandito ka na. Si Dream ay sumisigaw sa kanya na wala siyang oras para dito. Sinabi ni Yoon kay Sun na huwag magalit at ibabalik niya ang libro sa kanya. Bigla niyang sinimulan silang hatiin at tinanong kung anong uri ng libro ang kailangan niya. Nagalit si Song na sinimulan niyang gamitin ang kanyang magic. Yun lang sabi, "Nako, nakakatakot. Napakabastos mo kasi may tinatawag na Lai Gang or what's over." Ang kanyang pangalan ay nasa malapit, tama? Pagkatapos, naglabas siya ng isang pulse heiress na may timangan at sinabing mapupunit na ang kanyang ama at tiyuhin. Nag-flashback kami sa Gan at Hugo. Nagpaputok si Hugo nang nagniningas na palaso sa kalangitan kung saan ito sumabog. Ipinaliwanag ng vice head na ito ay hudyat para bumalik. Dahil tapos na silang magtrabaho. At iyon ay isang magandang balita para sa kanila dahil hindi magandang ideya na makasagasa sa mga enticer na inilatag sa gabi gamit ang telepathy.
Sinabihan ng vice head ang lahat ng scouting squad na bumalik agad dahil may hawak siyang roll call. Tulad ng sinabi sa squad, na ito ay malinaw. Masasabing ayos lang ang squad, ngunit hindi na nakikipag-ugnayan ang C-squad at nakita namin na ang mga tao sa squad na ito ay nilamon ng halimaw na yon. Biglang narinig nilang lahat ang paghingi ng tulong kaya naging alerto sila. Sinimulan ni Gunn gamitin ang kanyang kasanayan sa paghahanap at galit na galit si Hugo sa sandaling iyon. Halata naman sa kanya, kaya sinabihan siya ni Gunn na huminahon dahil sa ngayon ay emosyonal siya at kailangan niyang maging cool. Dahil hindi siya dapat dala ng talamak na galit sa mga salitang ito, pinalamig ang kanyang sigasig at sinabing ito ay napakahirap, ngunit susubukan niya. Binigyang diin ni Gunn na pagkatapos ng 10 taon ay naghiganti siya at dapat na handa para dito, ipinakita sa amin ang isang lalaki. Naglalakad sa kalye at napansin na ang lahat ng mga dahon sa mga puno ay naging pula at sa likod niya ay ang mga pulang sanga ng halimaw. Nang bigla silang lumabas mula sa ilalim ng asfalto at sinisira ang lahat sa paligid nila. Ang isa sa mga galame ay lumitaw mula sa likod ni Gunn at Hugo. Napansin nila ito at nakita kung saan nanggagaling ang lahat ng mga thread. Isa itong napakalaking pelaka na agad na sinunggaban ni Gunn at sinipa ito. Sinabi niya, "Kaya ikaw ang nagdala ng labis na kalungkutan sa pamilya ng aking kaibigan?" Pagkasabi noon ay itinulak siya nito at may dugo sa mukha, napagtanto niyang may problema siya at sinabing hindi simpleng damo ang palakang ito gaya ng iniisip niya. Lumalabas na tinusok ng pelaka ang kanyang binti, bumalik sa sitwasyon. Ipinakita sa kanya ni Song Yuan ang atraksyon na nag-aaway si Gang at ang kanyang ama. Naalala ni Dream ang enticer na ito at natakot siya. Nagdagdag lang ng panggatong si Ayan sa apoy at sinabing sa araw na ito ay tiyak na mamamatay sila dahil sa gutom ang sakong Achilles para sa puwersa ng mga konstelasyon na ating pupuntahan.